Isang mainit na balita ang ating tatalakayin ngayong araw. Kamakailan lamang si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay nagsalita na laban sa ilang media outlets na tinawag niyang bias. Ayon sa kaniya, hindi patas ang pag-ulat ng mga ito at tila may kinikilingan sa kanilang mga balita. Ang kanyang pahayag ay nag-ugat sa mga ulat na naglalayong siraan ang kasalukuyang administrasyon. Sa kanyang talumpati, hindi pinalampas ni VP Sara ang pagkakataon na ilahad ang kanyang saloobin. Ipinunto niya na ang mga ganitong klase ng ulat ay nagdudulot ng maling ekspresyon sa publiko at nakakaapekto sa tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Binanggit din niya na may mga impormasyon tungkol sa mga di umano'y katiwalian na kinakasangkutan ni Pangulong Ferdinand Coting Jr. na hindi raw sinisilip ng maigi ng mga bias media. Sa kabilang banda, binigyang diin ni VP Sara na kinakailangang mas maging mapanuri ang publiko sa mga balitang kanilang nababasa at naririnig. Aniya mahalaga ang pagkakaroon ng balanseng impormasyon upang makabuo ng matalinong opinyon. Dagdag pa niya, patuloy niyang ipinaglalaban ang patas at makatarungang pag-uulat para sa kapakanan ng bawat Pilipino. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago pa ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ano? Sa inodoro yung pagmumuka. Oh, walang biro. Eh, malabo. Oh, di ba? Okay, hindi ako nagbibiro J. Guevara, tapos ka na kanina, tinapik na kita. Sabi ko, wag kang pautangin ni Randel Bunagan, ini-scam mo lang siya. Wala ka kasi late ka. Oh, anyway. Totoo Tapos yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Sabi nga ni BP Sara Duterte, wag mag-a-assume. Hindi ibig sabihin ng opinion ninyo ayun na yung katotohanan. Kasi alam mo sa mundo na ito, grabe ho ang mga journalist nun at saka mga media nun, kung papansinin ninyo, very objective ika nga. Pero ngayon, itong mga media ngayon, nung nagkaroon ng Twitter, naging na sila, medyo opinionated na sila. Hindi kasi maganda yun kung ikaw ay isang nag-news anchor, unless yung format ng iyong programa ay katulad ng programa namin na it's all about opinion. Kung ganon, walang problema. Pero kasi yung mga nakikita natin sa news ngayon na supposedly sila po ay naghahatid ng balita, iba na ngayon. Puro na ho sila mga bias at alam naman natin marami ho sa kanila may retainers. Alam niyo yung retainers? Yung nilalagay sa ngipin? Ito nilalagay sa bulsa. Kaya na lang nung panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon silang may retainers. Tapos ngayon, naku po, mas matindi kay Tamba. Si Tamba talagang malupit magpa-retainers yan. Kaya nga, J. Guevara, kung ako sa'yo, dun ka na lang kay Tamba. Kikita ka ng malaki-laki dun. Kasi yung mga kasabayan mo dun, na mga squawking dati, ngayon may mga kondo na. Ngayon may mga kotse na. Oo, ganun. Dati kasabayan mo lang yun Parang nung sinabi squawking si Jay. Joke lang, Jay Hindi totoo naman di ba? Yung mga kasabayan mo, yung mga pagmumukha, mukhang mga drug pusher sa karsada Pero ngayon, nakakondo na. May mga kotse na binabayaran. Ang kapal nga ng mukha Bumili, utang pa. Akala nila siguro tuloy-tuloy yung retainers nila. Paano kung bigla ho silang biglang ma-realize nung kanilang financier na tayo na, walang kwenta pala itong mga to. Di ba? Oo.
Oo nga, yung TBJ, no, may mga car at big bike na ako, pulubi. Yala. Ikaw naman kasi, pinili mo yung walang pera. Alam mo, J. Guevara, kahit panahon ni Pangulong Duterte, wala. Ang pinakakuripot na politiko, yan, sila Pangulong Duterte, sila Senator Bongbong, wala yan. Hindi, ano yan, tutulong lang yan. Alam mo, ang favor lang na pwedeng mahingi sa kanila. Kunwari, hingi ka in favor of another person na kailangan ng tulong sa pagpapagamot. Yan, ano sila dyan, aktibo sila. Pero ikaw manghingi ka? Wala. Si Kalbong Bungal dati sa Rex na ay, grabe saan yun? Hindi, alam mo, ang matindi dyan sa Kalbong Bungal na yan, na inuna pa yung kondo kaysa sa ngipin. Hindi ko alam kung may agimat ba yung ngipin niya eh. Kaya inunan niya muna yung... mali mo, may... Pagka tinakpan mo ng ngipin yung gilagid nun, mawala na yung pang-i-scam niya. Hindi na siya magbumukhang... Hindi sa tingin nyo, imagine niyo may ngipin yun. Hindi na siya mukhang scammer. Hindi na siya makaka-scam. Di ba? Sabi ni Randel Bunagan, dikit ka lang kay boss, di ka magugutom. Naku, boss Randel, ako nga gutom na eh. Totoo. Wala palpak ito sila Sila boss Dada Sabi tsaka to si Jiggy Barra may pera ako. Wala nang tuloy nagpapakulay ngayon. Dati Randel Bunagan, makulay ang group chat no? Ngayon, wala na. Akala talaga nila milyonaryo ako. Hindi ako milyonaryo, gwapo lang. Mukha lang. Di ba? Pag-aayos lang yan ng filter. Ayusin nyo kasi yung filter nyo. Anyway, tuloy-tuloy natin to Yung ipaghalo ang assumption at opinion. Nako, yun. Bagay yun. Nako. Pangalawa, never pray. Parang may hugot talaga to si BP Sara pag nagsalita, no? Huwag niyong paghaluin ang assumption at opinion. Magkaiba yun. Halimbawa, opinion mo, may crush ako dito. At napaka-ano nito. Feeling ko, love ako nito. Kasi lagi akong binabati. Lagi akong kinakamusta sa group chat. Lagi akong binabati. Hindi pala sa group chat, dyan sa, anong tawag mo dyan? Dyan sa chat box. Lagi akong pinapansin. So, naku. So, yun yung opinion, di ba? Ano yung assumption? I-assume mo na ngayon na, si Banat Bay, lagi akong binabati. Siguro, crush ako nito. Magkaiba yun. Huwag nyo ipareho yun. Kayo kasi, pinayaran ka daw ng 5 million. Sabi ko nga, sana nga Gusto nyo? Meron ako dito, bahagi ko kayo. 5 million? Kuripot, Hindi, ito di ba tama yung sinasabi ni J. Guevara? Napakinggan ko yung sinabi niya. Hindi ako papayag ng 5 million. Para ako, sinunog mo na yung sarili mo. Pumayag ka ng 5 million, sinunog mo na ang sarili mo. Kung ako papayag ako siguro mga 100 million. Payag ako dun. At least siguro, by that time, pwede na ako mag-retire from vlogging. Magra-ride na lang ako. Di ba? Pero 5 million, sunog na sunog ka dun. Mantakin mo, Duterte kang nakilala. Lagi mong ini-interview si Pangulong Duterte, kasama mo, bigla kang nag-Marcos. Di ba? Nanindigan tayo mula nun, tapos bigla ka magma-Marcos, di nasunog ka nun. Wala nang maniniwala sa'yo. Parang doon si Bungal. Si Bungal, may naniniwala pa ba doon? Wala na naniniwala doon kay Bungal. Yung si Mike Tae, may naniniwala pa doon. Wala nang naniniwala doon. Mga tanga na lang naniniwala doon. Di ba? Dati todo-todong puri sa mga Duterte. Ngayon, grabe banat. Dati halos halikan ng puwet ni Pastor Kibuloy. Nung napagalitan. Di ba kaya ngayon, todo-todo, di ba? Tapos, kaya nga sabi ko sa inyo,
Sabi ko sa inyo, yung mga ganyan, wala na naniniwala dyan. Wala nang naniniwala dyan. Kaya ako magpapabayad ako. Ito, sinasabi ko na. Sa mga administrasyon. Kay Tamba. Kay Pangulong Marcos. Kay First Lady Liza Marcos. Kung may plano kayo, 100 million. Hindi ako papayag sa 5 million. Kasi pagka nang humingi na ako, kailangan mag-retire na ako noon. 100 million, pwede na siguro akong pambili ng mga gamot-gamot. Di ba? Pwede na yun. Pagpasensya nyo na, pag gano'n, magkalimutan na tayo. Grabe si Banat ba? Talay-talay. Or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag Yun. ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie. Yan, ha? Paalala lang sa mga media. Sa mga sila Ed Lingaw, yung mga kasamaan ni Ed Lingaw, di ko alam yung mga pangalan na iba doon. Yung kasamaan niyang yung dating dilawan na nag-serve kay Pinoy. Sino ba yung pangalan nun? Yung dating ni Ontiveros? Kalimutan ko na. Sa GMA, paalala lang sa Rappler. Mga peking Hindi, napakarami na nilang peking ngayon eh. Kasi alam mo, ito lang meron niyang hindi ko na lang muna sasabihin merong isang international news na i-interviewin ako. Taray ni Banat. Hindi, totoo. Kala niyo joke. Totoo yun. Tapos, i-intervene ako. Isa sa mga tanong doon. Pag-uusapan daw namin yung tungkol kay Pangulong Duterte, relationship niya sa media noon, tapos si VP Sara Duterte, relationship niya sa media. Yun yung mga topic ganun. Siyempre, it's all about PRRD and VP Sara Duterte. Alam mo, sa totoo lang, isa lang masasabi ko, bukas kasi interview. Hindi. Sabi ko na ngayon. Bitin, no? Hindi, ito kasi, sabi. Ito lang ang gusto ko sabihin, na gusto ko ring sabihin na ngayon, okay? Alam nyo, ang Pangulong Duterte kasi, kaya nagagalit ang mga yung mga media. Actually, hindi ko naman masasabing lahat yan bayaran. Hindi naman lahat ng media bayaran. Linawin natin not every media bayaran yan. Linawin lang natin. Pero bakit ayaw nila at meron silang masasabi mo ng secret agreement with their boss na kailangan ito si PRRD madurog to. Alam nyo kung bakit? Kasi si PRRD po ay Mayel Pau TV, salamat po, thank you very much. Para may magpakulay naman, salamat. Si PRRD po kasi, siya ay talagang lahat ng kaniyang polisiya ay may pagka-anti-oligarch. Yung kanya pong mga polisiya, yung kanyang mga ginagawa ay pro-poor. Kaya nga alam nyo, halimbawa, di ba, yung kung pinost ko ito sa Facebook at saka dito sa YouTube, yung sinabi niya tungkol doon sa airport, di ba? Sabi niya pa nga ang pinakaayoko sa lahat ay yung mga naaapi, yung mga may hirap nating kababayan. Totoo naman, si PRRD talagang malapit ho siya dyan. Mas papaboran at papaboran niya ang mga may hirap o yung mga ordinaryong Pilipino kesa sa mga oligarch. Nagkataon po talaga, bahagi ng mga oligarkiya ang mga owner ng mga
network. Kaya talagang ayaw nila yan. Kasi nga, pag bumalik si PRRD, alam nila yung mga ginagawa nilang kalokohan, mayayari. Kasi kung maaalala ninyo, yung mga oligarch na pinagbayad ni Pangulong Duterte, tandaan ninyo, they protect each other. O, naalala nyo kung sino yung tinaksa niya nun? Diba? Yung mga Prieto na may-ari din ng Inquirer. O, tapos, siyempre, pag nakikita nila yan, may mga kaibigan niyang kapwa, alam mo yun, sa media din, ako. Kaya alam nila na delikado pag ito ang presidente. Baka mamaya, anytime, sila ang madali. Mark Bilandre, salamat po. Hindi ko po sinasabi na sila po ay tax evader, pero gayon pa man, alam mo yun, wala silang, kasi ngayon, sa totoo lang, ngayon, walang problema. Wala sila, masasaya ho yung mga negosyante na nakakapanloko. Oh, ayan, Philippine Airline, yan, Mighty Corp, yan. Diba, yan naman po talagang katotohanan. Yan ho yung mga pinagbayad. Yan ho, tandaan ninyo, yung mga oligarch na yan, yan ho ay mga magkakakilala. Meron pa nga akong alam, di ko na lang sasabihin. Kung sino talaga yung mga nang wala akong ipipresentang ebidensya. Although may kwento sa akin na kilala ko ho yung mga oligarch na malapit ho sa gobyerno ngayon. At sila ho ang kadalasang nakakakuha ng mga proyekto. Kung ikaw yun, tanungin kita, gugustuhin mo ba? Gugustuhin mo ba na ikaw ay mawalan ng proyekto? Siyempre hindi, di ba? Gusto mo tuloy-tuloy. Bakit mo pababalikin si Pangulong Duterte? Di ba? Siyempre, kahit alam mong palpak ang gobyerno ngayon, pikit mata ka na lang dahil mas okay na yung ganyan. Kahit hindi ganun kaayos, mahal ang bilihin, tayo kumikita. Kasi ganyan na nangyayari pag ang leader ay corrupt. Pag ang leader ay pabaya, walang political will, yung mga mayayaman ay lalong yumayaman. At yung may hirap, lalong humihirap. Lumalaki yung gap. Ngayon, lumalaki na ho yung gap Gap ho na mga mayayaman at mahihirap. Kaya nga makikita natin yan sa ating society, makikita natin na pag mayaman ka, bilis mo makalaya sa kaso. Unless kalabang ka. Katulad nila Congressman Tebes. Naku naman, bigla na naman nawawala internet natin. Nagloloko na naman tong internet natin. Hindi natin alam kung bakit. Pero kapit lang ho kayo. Pag nawawala-wala, kapit lang kayo. Minsan talaga nawawala-wala Kaya kapit lang I'm curious, are you going to buy Attorney Vic book? By the way, Highway. Pinopromote po natin yung libro ni Attorney Vic. Kinongratulate po natin si Attorney Vic Sa totoo lang, kinongratulate po natin si Attorney Vic at sabi niya, padalang kita ng libro, sabi niya. Sabi ko, pahingi ako ng autograph Tsaka pwede pakitranslate sa Tagalog para mas maintindihan ko. Siyempre, matinding pagbabasa yun. Hindi, pero antayin natin yung libro na pag hindi dumating, babanatan ko. joke lang Attorney Vic. Hindi, ito. Boss Dada naman Ano naman si Boss Dada, Attorney Vic, padala mo na yung libro sa amin, 5 kami. Pag hindi naging 5 yan, babanata namin yan. Joke lang. Hindi pa, basahin nyo po yung libro na yan para malaman natin kung ano ang nilalaman sa Malacanang, yung kanyang experience sa loob ng Malacanang for ilang months ba yun? Ewan ko. Pero parang nakikita ko kasi may mga nabasa ako dapat may dedication.
parang may nabasa ako na parang, eto, nung una naman namin nakausap si Atty. Vic, consistent siya sa sinasabi niyang mabuting tao si Bongbong Marcos o kaibigan niya. Yun ang sinasabi niya. Ang talagang parang pinupuntirya niya lagi ay si First Lady. Babasahin natin yon kung anong details nun, ha? Kung ano ang details nun, kung bakit ganoon. Anong 79 days? Ayun, 79 days na tumagal si Atty. Vic. Kaya lang, ang gusto kong kwento dun yung yung before manalo, at saka yung hindi lang yung after manalo ni Marcos. Importante kasi yung before, eh. 'Di ba? Sabi nga nila, importante yung process, kung paano at ano ang ginawa niya, at kung gaano sila kalalim, 'di ba? Kung sila ba ay malalim na magkasama ni BBM, at ano ho ang kanyang masasabi ngayon. At saka yung kanyang pananaw ho sa mga nangyayari ngayon. Makita natin yun. Tingnan natin, basahin natin. I will reserve my judgment after reading the book. Pero ako, I promote it because you have to read everything. Diba? Basahin ho natin ang lahat ng mga mababasa nating para ho tayo'y lumawak ang ating kaalaman. Diba? Tuloy natin, tuloy. Hayaan mo. Ta-translate daw. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition. And we all want to see you as award-winning journalists in the future. Not just for national awards, but of course, for international awards. Alam mo, sabi nito isa, ikaw ba kailan ka gagawa ng book? Ako gusto kong gumawa ng book. Hindi, totoo, pangarap ko yan nung bata ko. Gumawa ng libro. Sumusulat na nga ako nung bata ko, eh. Gusto ko talaga gumawa ng libro. Ikikwento ko lang yung mga buhay ko. Biography of Banat Bay. Paduy, Kaya hindi natutuloy. Kasi pambira. Hindi naman libro yun, diary yun, Magkaiba naman yung libro sa diary. Hindi, biography yun. Kayo naman. Maano naman kayo. Biro ko lang kayo, Anyway, ito. Panoorin pa natin ito, Ito pa kasi magandang pag-usapan ito, eh. Itong bago yan. Ito. Ito. Itong bagong, actually hindi pala bago, pautot ni Trillanes. Si Trillanes, ayan na naman, nasasaktan na naman at nagpapapansin na naman, putak na naman ang putak. Perlito Ubana Vlog. Salamat po. Ayoko na sabihin parang asong ulol, eh. Kasi parang attack dog. Kasi iyan isa sa mga dinimanda niya sa akin, eh. Ay ayoko na sabihin yan. Baka sabihin na naman niya. Kaya hindi na natin na yan. Ito. Pero panoorin natin ito. Ay, Bongo, ang mga paratang ni... Dali. Yan pala yung dati. Ito muna. Ito muna yung bago. Wait lang. Ito. Ay. Isa pang kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Ayon sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pag-asampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Dagdag pa ni Trillanes, imposibleng hindi nakinabang sigo sa mga transaksyon ng kanyang pamilya sa dating administrasyon. Pagdidiin ng dating senador, bawal ang magpasok ng transaksyon sa pamahalaan ang pamilya at mga kamag-anak na isang opisyal hanggang 4th degree of consanguinity. Sa kaso anya ni Go, mismong miyembro ng pamilya nito ang umano'y tumanggap ng tseke mula sa pamahalaan
para sa aniyay proyektong pinasok ng kanyang ama at kapatid na parehong hindi lisensyado o kwalipikadong makipagnegosyo sa pamahalaan. Dagdag ni Trillanes, hindi lang si Senator Go ang sangkot dito, kundi maging si Pangulong Duterte dahil siya mismo aniya ang nagbigay ng pondo sa mga naturang proyekto. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung isang kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Tignan nyo kung saan ang galing yan at nasaan siya ngayon. Kung bilyonaryo ka, mag-i-aid ka ba? Napakadali eh. Ano pakadaling i-explain, no? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Alam mo, ito naman ang statement ni Senator Go tungkol dito. Ayan, panoorin niyo. Panis na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Mm. Wala na bang bago? Katunayan, noong Setyembre 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Ang tanong ay, nakinabang ba ako? Nakialam ba ako? Nag-impluwensya ba ako? Wala. Buti pa ang ibang tao nakakahingi ng tulong sa akin. Pero ang pamilya ko, di nakakalapit sa akin yan. Lalo na ang half-brother ko na magkaiba naman ang aming nanay. Naging mambabatas ka naman, Trillanes, at may mga abogado ka rin naman. Paano naging plunder laban sa akin at kay Pangulong Duterte ang isang lehitimong transaksyon ng gobyerno na wala naman kaming kinalaman? Sinabi ko na sa kanya noon na kung mapapatunayan niya ang paratang niya, magre-resign kaagad ako. Nakalipas na po ang halos 3 taon at wala namang napatunayan si Trillanes. Lahat ng mga ito ay nasagot ko na. Puro kasinungalingan ang pinapakain niya sa taong bayan. Puro lies ang pinapakain niya sa taong bayan. Kaysa makatulong, nilalason lang niya ang isipan ng mga Pilipino para sa kanyang pangsariling interes. Ayan. Alam nyo, tama yung sinabi ni Senator Bongo dito. Ito po ay recycle na issue na ho, na paulit-ulit. Sa katunayan, alam nyo ba na, ito, papakita ko sa inyo. Actually, noon pa yan. Ito, 2000, ito, tingnan ninyo. 6 years ago, meron na, kaya nga ito meron, inasar pa ni Senator Bongo si Trillanes dyan Yan yung investigasyon, Ang ginawa ni Bongo, nagpa-selfie pa siya, Di ba? Tingnan nyo yung year, 6 years ago, Matagal na ho talaga. Yan ay matagal na hong nangyari. Kaya nga alam nyo, sinasabi ko nga paulit-ulit dito sa etong si Trillanes, every time magkakaroon ng eleksyon, lumalabas ho yan. Kasi po, ngayon, alam natin tatakbo siya sa Caloocan bilang mayor. Wala naman nung nagawa sa Caloocan yan. Alam nyo ba na sa Caloocan, ang tagal na ho niya siyempre, kaya nga tatakbo mayor, nakatira yan dyan Ni hindi mahagilap yan sa Caloocan. Eto, tanungin ko kayo. Para lang sa kaalaman ninyo. During pandemic, half nun, bago mag-pandemic, senator pa siya. Pero at the same time, kahit pa paano, tanungin nyo yung mga taga-Caloocan, wala ho, hindi nila maaninag ang kanyang anino dyan sa
sa Caloocan. As in, wala akong ginawa yan. Alam nyo kung ano ginawa niyan? Para lang sa kaalaman ninyo, ha? Pumunta kayo ng harap ng bahay niyan. O ito, nag-research tayo. Pumunta kayo sa harap ng bahay niyan, may pinagawang basketball court yan. Yun lang ang pinagawa niyan. Sa tagal niyang pagiging senador, anong pinagawa niya? Basketball court. May nakasulat doon, Trillanes Court. Ganun yan. Ganyan niyang kawalang kwenta. Tapos, kaya nga, di ba, ito, tanungin ko kayo. Di ba pagka sa senator, di ba, biglang sasabihin nung isa, tatawagin. Let's give time to the gentleman from Bukidnon, halimbawa, gano'n, di ba? O gentleman from Taguig. Gano'n, di ba? Pero si Trillanes, pag tinawag, walang gano'n. Una-una, walang gentleman. Kasi alam naman natin, hindi siya gentleman. Di ba? Galang-galang. Pangalawa, kung tatawagin man yan, hindi siya tinatawag yan. Hindi nga niya kinokorek kung ano ang tawag sa kanya. Diba, dapat man lang i-correct niya na ako, taga Caloocan ako. Dapat gentleman from Caloocan. Di ba? Alam mo, sabi nga ni Boss Dada, gentleman from Bicol. Hindi, alam mo, ito ang lagi nga dapat itawag dyan, gentleman from China. Bakit? Mas madalas pa siya dun Naalala nyo, nung panahon ni Pinoy, madalas siya dun. Kaya dapat gentleman from China yan. Hindi yan gentleman from Caloocan. Yun ang totoo. Ito si Trillanes, sa totoo lang, ngayon, di ba, kaya nga ngayon nagpapansin. Kasi nga, balita natin, wala daw pumapansin yan sa Caloocan. Pag nag-iikot daw yan, alam mo kung sino pumapansin? Yung mga vlogger niyang walang kwenta. Yun lang. Akala niya siguro, sikat siya. Akala niya magpapaselfie yung mga vlogger niya. Hindi niya alam, vlogger niya yun. Di ba? Wala na pumapansin dyan. Natatawa nga ako kasi may sinasabi pa siyang kung ano-anong hinihirit niya dito kay Pangulong Duterte at kay Senator Bongo. Sa totoo lang, ginagamit lang naman niya yan. Kaya nag-iingay ng ganyan yan, ginagamit lang niya yan para sa kampanya sa Caloocan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo? Mahirap kasing tumakbo nang hindi ka nasa administrasyon. Kaya ako, ito hinala ko lang Hinala ko, bumabanat siya ngayon para humingi ng basbas kay Marcos para basbasan siya dyan sa Caloocan. Pero imposible. Wala. Sa totoo lang, wala nang gumagalang dyan Hindi na pinapansin na Malacanang yan Diyan si Mocha Uson from Athens, Greece. Ano ba? Athens, basta. Diyan sa Greece. Munti ka na nadukutan yung kanina. Kasi naman ang bag, inilalagay yan sa sa tabi. Dapat laging suot-suot yan. Wala ka sa Japan, nasa Greece ka. Hindi totoo. Kaya ito si Trillanes, kawawa naman to. Kasi nga, akala niya, ito, alam mo, ako nagtatanong lang Ito, tanong ko lang naman, Antonio Trillanes, tanga ka ba? Tanong ho ito Ako'y nagtatanong lang, Antonio Trillanes. Tanga ka ba o bobo ka? Nagtatanong. Tanong ho yun. Bakit kanyo? Kasi ginawa mo na yan. 'Di ba? Ginawa mo na yan nung mga nakaraan. Hindi ka nga effective to the point na tatalo ka sa eleksyon. 'Di ba? Kung mandidato ka uli, talo ka. Shoot ka sa banga. Shoot ka sa inodoro. Kala mo kasi may nakukuha kang butante o akala mo naman
may naniniwala pa sa'yo. Hindi kasi dapat wake up call mo na yun, yung palagi kang talo. Dapat wake up call mo na yun. Diba? Kaya nga ang tanong ko, tanga ka ba? Kasi ang taong tanga, hindi ko sinasabing tanga ka, tinatanong ko. Ang taong tanga, alam niya na ngang mali, gagawin niya pa paulit-ulit. Di ba ho? O yun lang ang akin. Alam mo na nga mali ka, paulit-ulit mo pang gagawin. Anong tawag mo dun? Di ba? O. Alam mo na eh. O, halimbawa, si madam mo, kamunti ka na madukutan sa gills. Kita niyo yung bagong picture niya. Yung picture niya, yung bag niya, nasa harapan niya na, nandito na. Wala, as in, big sabihin, kasi nga naman, kung uulitin niya, naiwan yung bag niya, anong tawag niyo kay Mocha? Di ba? Tanong ko kayo, kunwari, inulit niya pa yun. Walang problema dun sa first mistake kasi mistake nga Lahat naman tayo nagkakamali. Pero yung ulitin mo pa, may tawag na dun. Ikaw, Trillanes, talo ka na nga. Talunan ka na nga. Inulit-ulit mo pa yung style ng pangangampanya mo by nagpapapansin ka, nagpapapansin ka na kesyo magdedemanda ka. Alam mo, ewan ko na lang hindi ko na lang alam kung baka hindi lang makapagsalita yung mga nasa korte. Pero siguro sabi nila, ano ba naman to? Demanda na naman. Lahat na dinimanda. Hindi kasi alam mo, alam nyo ba na meron tayong problema sa justice system natin? Kaya nga meron yung dumadaan muna para bigyan muna ng probable cause ika nga yung isang kaso. Kasi nga, kung medyo malabo, wag nang ituloy. Kasi nga bakit kanyo? Kaya kailangan muna bago ituloy sa husgado talaga, bago magkademanda, na alamin muna, 'di ba, sa piskal kung medyo okay ba to, meron ba tong sa isay, meron ba itong may ganun Bakit? Kasi nga punong-puno na tayo ng kaso sa Pilipinas, limitado yung mga judge natin. Nagdagdag ka pa nang walang kakwenta-kwenta. Hindi na siya nahiya. Yung demanda niya kay Mocha sa ombudsman talo Olat. Ano sabi sa kanya doon sa ombudsman? Sabi sa kanya, huwag ka maging onion skin. Ang public official hindi dapat onion skin. Di ba? Tapos eto ka na naman. Ano to? Ito dati mo nang ginawa. Dati mo na ito. Naalala mo, una-una. Alam mo noong 2016, di ba? Few days before, I think it was 2 days or 1 day before the election, naglabas siya ng issue tungkol dun sa BPI ni Pangulong Duterte. Ano nangyari sa'yo? Pahiya ka, di ba? Akala niya kasi hindi makakakuha si Pangulong Duterte ng certification from BPI. Dahil ang ginawa niya nga, I think 1 day before or 2 days before, para talaga mahirapan si Duterte makakuha ng certification, naglabas siya ng kasinungalingan na may pera si Duterte na ganitong kalaking pera. Tapos, anyari, buti nakakuha kagad si Panelo ng certification na walang ganun. Nagsorry ka ba sa kapalpakan mo? Wala. Bakit ganun? Kasi nga, nag-iingay ka, akala mo mananalo kang vice president noon, di ba? Sabi tuloy ng iba dito, baka inutusan niya ni Bonjing. Naku, hindi ko sure Sabi, yung 2016, sabi niya, milyon daw laman ng BPI branch sa Makati, yung pala 4,000. Kaya nga Ganyan si Trillanes, puro kasinungalingan. Yan katotohanan kay Trillanes, wala akong biro. Talagang, kaya nga di ba ito recently lang, ano tawag ko sa kanya? Ng Congress, yung mga ilang congressman, Marites. Yan ang hari ng Marites. Hindi na dapat pinaniniwalaan niya. Di ba? Ano pa sabi niya? Yung ICC daw.
Sure yan. O, anyari, itong June. July na, wala pa rin. Dinaig mo pala si Maharlika eh. Hindi, pareho kasi kayo eh. Pareho kayong merong sinasabing July. Wala naman pala. Hindi, kasi dapat patas tayo mga kababayan. Kung naiinis tayo dun sa mga katulad ni Trillanes na nangako na June daw aarestuin si Duterte, mainis din tayo dun sa nangako na magkakaroon ng video by June. Di ba? July na, anyari. Wala pa din. Keso may distab daw, di ba? Sabi ni Trillanes. Sabi ng mga sundalo at pulis. Wala naman. Wala naman kami nakikita. Jesus, sabi ko sa iyo. Ito ang ito. May papakita ko sa inyo ha. Ito, babasahin lang natin ha. Baka mamaya sasabihin na naman ni Trillanes. Naku, banat ba ano ka na naman. Hindi, ito, babasahin lang. Magre-react lang tayo ha. Dilinawin natin to, magre-react lamang tayo sa isang post. Ito'y pinost na po nung dati. 2018 pa po ito. Ayan, no? Ayan, basahin natin ha. Former instructor of Trillanes in PMA reveals shocking about the senator and his family. Ulitin ko, hindi po sa akin ang galing ito. Ito po yung post ng The Trending Facts. Nilustay ng kanyang tatay ang pera ng AFP. Yan ang sabi dito. Hindi po ako nagsabi. A former instructor of Senator Antonio Trillanes in PMA revealed something about the fiercest critic of PRO. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!